itong party list, it will never come. Bago umuwi, I will insist, no party list. Inabuso lahat yan. Halusuban ni nalo yung may pera. Drop on, this niwa. Kayong mga kapatid, marami kayo. Are you not really worried about what happens? Silly drop mo. Isa sa mga nagiging issue na pinag-uusapan ay yung party list system natin. Ito ba ay patuloy na nagre-represent ng mga grupo na gaya ng nilagay sa ating saligang batas. Lahat na may hawak ng party list representatives ngayon, wala naman siguro dyan mahirap, wala naman siguro dyan marginalized. Paano nagkaganyan? Parihang na durugis ng mga let's see ang party list system, maganda ang hanapin. Ang party list system ay nais magbigay ng boses sa iba't ibang sektor na hindi magkakaroon ng boses dahil wala silang distrito. Sa konstitusyon, nakalagay ano yung mga grupo na kailangan isama. Ang kabataan, ang labor, ang pagsasalakayan, ang babae, ang tanda. Yan ang mga grupo yan. Hindi magkakaroon ng representative dahil wala silang jurisdiction, wala silang distrito kung saan sila nangalikhan, maidala naman nila ang kanilang mga issue sa pamahalaan. Ito namang mga grupong ito dapat natin pakinggan dahil sila ay may sariling issue na nakakaiba sa mga issue sa iba't ibang sabi ito mga issue na ito ay hindi nabibigyan ng pansin dahil na walang boses ang sekta. So maganda naman ang nagsimula. Una naging congressman, hindi pa na isang batas at paano ang sistema sa party list system. Lahari naging congressman 1992 kami dyan sectoral representative appointed ng ngayon ito ay hinahalaga. And National Elections, sitting as National Board of Canvassers, has proclaimed 51 party list groups as winners. And this year's midterm election that is out of the 134 party list groups that vying for a seat at the House of Representatives. Ang naging problema dyan sa ating palagay ay yung interpretasyon ng konstitusyon ng ating Supreme Court noong 2010. But in 2013, the Supreme Court ruled that the party list system is not limited to marginalized sectors. The High Court said it is also for other regional and small na sinasabi na ang party list hindi kailangan na manggaling sa isang sektor na marginalized o hindi napapakinggan o hindi natutulungan. Sabi nila, basta merong isang grupo na sabay-sabay na nagpukumpul at pare-pareho ang ideolohiya ay pwede naman tayo ng party list. Sa palagay ko, tama din yun na interpretasyon pero hindi magandang naging pangyayari. Dahil ang ginawa ngayon sa party list, masasabi is the easy way into Congress, napasuyaw ni Congress, hindi na para ipanlangan anumang advokasya ng mga marginalized na sektor. For the 2019 midterm elections, there are 134 party lists who made it to the ballot. CNN Philippines looked into the background of their nominees. We learned that at least 80 nominees are either members of political dynasties, business groups, and politicians ending their terms. Of the 80, at least 15 belong to political families. Yan ang nangyari sa party list system natin. Nasa pawan na naman ng mga maliliit ng mga malalaki at mayayaman. Nawala na naman ang boses ng mga marginalized sectors. Napunta na naman sa mga member at saka sana ibalik natin ang interpretasyon natin dito sa party list system. Sana maibalik natin sa dating intensyon ng saligang batas at marinig natin ulit ang boses ng mga marginalized sectors na mabigyan natin ng tulong, na mabigyan natin ng pansin, na malaman ng ating pamahalaan ang sino ang kalasirayan ng lahat. Guys, once again, thanks for watching our dad's vlog. If you want to see more, don't forget to subscribe.